Bago natin ipagpatuloy ang kwento ng Nanomachine, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng kwento ay makikita natin na nagbabalik-tanaw ang storya na kung saan iginagalang ng demonic cult ang martial at demonic arts. At sa maraming sekta sa loob ng kulto, mayroong 6 na pangunahing sekta. Ito ay ang The Shadow Sect, The Stealth Sect, The Sword Sect, The Poison Sect, The Musician Sect at ang The Saber Sect. Ang mga sekta ay nanumpa sa pamamagitan ng isang kasunduan upang ibigay ang kanilang mga dalaga sa patriarka ng demonic cult upang ipanganak ang kanyang mga tagapagmana. At ang tagapagmana ay karapat-dapat na maging menor de edad na pari at pinalaki ng mga pamilya ng kanilang ina. Pagdating nila sa edad ay papasok sila sa Academy of the Demonic Arts. Ang Akademya ng Demonic Arts ay nagbubukas lamang ng 1 beses bawat 10 taon. Ang mga instruktor nito ay ang pinakamahusay na master sa loob ng cult. At ang layunin nito ay paglaban-labanin ang mga estudyante sa isa't isa at itaas ang kanilang mga kasanayan sa martial arts sa kanilang mga limitasyon. Ngunit may oras na ang kompetisyon ay nagiging espesyal na mabangis. Ito ay kapag ang mga kandidato para sa mga batang susunod na tagapagmana ay pumasok sa akademya. Ang tawag dito ng miyembro ng cult ay Grand Tournament para sa batang susunod na tagapagmana. Magbabalik tayo kung saan sa nakaraan natin video ay tinanong ng ating bida ang system, sabi mo hindi ka machine. Pero sigurado ka ba? At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay makikita natin si Physician Baek ay tahimik na sinusuri ang kalagayan ng kanyang young master. Ngunit pakiramdam ni Young Master Chion ang ginagawa nito kung kaya't napabaling ito ng kanyang ulo upang maiwasan ang mga katanungan ni Physician Baek kung sakaling may mga katanungan ito sapagkat hindi din alam ni Chion kung anong isasagot dito. Habang seryosong sinusuri ni Physician Baek ang kanyang Young Master, ay naalala bigla ng ating bida at napasambit na lang sa kanyang isipan, tama, si Physician Baek dati ay sa Poison Sect. Hindi ko hahayaang malaman niyang may nanomachines ako sa katawan, subalit alam ng system kung anong nasa isip ng kanyang master, kung kaya't inihayag nito sa kanyang master na sa kabutihang palad. Imposibleng malaman ang aking pag-iral sa mga kasalukuyang pamamaraang medikal. Sa kanyang pagsusuri ay napabuntong hininga si Physician Baek at napasabi sa kanyang sarili, hindi ako nagkakamali. May taong tumulong sa young master at patuloy pa rin sa malalim na pag-isip si Physician Baek. At maya-maya pa ay ipinahayag nito kay Guard Jiang na nasa maayos na kondisyon ang kanyang young master. At dagdag pa nito ay magbibigay siya dito ng ilang mga mabibisang halamang gamot para manumbalik sa dating sigla ang katawan ng kanyang young master. At agad naman nagpasalamat si Guard Jiang kay Physician Baek. Habang papalabas ng pinto si Physician Baek ay tinanong siya ni Guard Jiang kung aalis na ba ito. Gusto mong samahan kita pabalik? Subalit pinigilan siya nito at sinabi sa kanya na hindi na kailangan, dito ka na lang at bantayan ang young master. Sa labas ng silid hawak ang kanyang baba, ay napapatanong na lang sa kanyang isipan si Physician Baek kung posible ba talagang ganap na mag-transform ang isang tao at nahihiwagaan talaga si Physician Baek sa mga nangyayari. At patuloy pa rin sa malalim na pag-iisip si Physician Baek at inaalala ng maliit pa si young master Chion. Dahil nung maliit pa ito ay isinasantabi lang ito dahil walang matutunan na martial art subalit ngayon ang pangangatawan nito ay maari nang maihalin tulad sa iba pang 6 na young master ng ibang sekta. Pagpapatuloy pa nito na kahit pa anak lang ng isang alipin babae ang young master kung may banal na dugo namang nananalaytay dito at pagpapatuloy pa nito na ang patriarch ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang interes sa batang master na ito. Nagbago ba ang isip niya? At kung ang kanyang kabanalan ay tumulong sa young master ng lihim, walang dahilan para kilalanin ko ito, pahabol pa nito na mukhang magiging kawili-wili ngayong taon sa akademya seryosong sabi nito at tuluyan ng nilisan ang lugar. Sa silid kasama ni young master Chion si Guard Jiang, laking pasasalamat ng ating bida na hindi natuklasan ni Physician Baek ang mga nanomachines sa kanyang katawan. Ilan sandali pa ang lumipas ay napatingin ito kay Guard Jiang at sa kanyang isipan ay nagpapasalamat ito na sa kabila ng lahat ay natagpuan siya nito dahil hanggang ngayon ay nananitili siyang buhay at kahit pa na natulungan siya ng nanomachines na mapagaling. Dahil hindi makatiis ay agad siyang bumangon upang magpasalamat dito ngunit agad siyang pinigilan ni Guard Jiang habang takip ang ilong at sinabihan siyang kailangan muna nitong maligo dahil sa hindi magandang amoy nito. Sa sinabi ni Guard Jiang ay biglang napangiwi ang ating bida at agad siyang sumang-ayon na lang dito. Habang naliligo ay nanatiling tahimik pa rin ang ating bida at maya-maya pa ay tinawag nito ang nanomachine at agad naman siyang sinagot nito.
Nanomachin, sabi mo ikaw ang nagpagaling sakin, gaano kalaking sugat o pinsala ang kaya mong mapagaling? Master, ang mga walang hangad sugat tulad ng sugat ng espada, o kahit papanloob na pinsala sa mga organo ay maaaring kong mapagaling ng napakabilis. Ngunit ang pagkawala ng dugo o pagkawala ng laman ay mas tumatagal dahil nangangailangan sila ng cell division, Master. At sinagot naman ito ng ating bida, siguradong gusto mong sabihin ang maraming bagay na hindi ko maintindihan ng nakasimangot na ekspresyon. Maya-maya pa ay naisipan ng ating bida na subukan sa sarili kung kaya't kumuha ito ng patalim at agad na sinugatan ang kanyang palad. At nang dahil sa kanyang ginawa ay napaaray ito sa sakit. Dahil sa nangyaring iyon ay agad na pinagaling naman ng nanomachines ang sugat na dulot ng patalim at dahil sa pagkamangha ay napatulala ang ating bida, napahanga sa nagagawa ng nanomachine. Matapos makita ng kanyang mga mata ang nagagawa nito, ay hindi pa rin makapaniwala ito sa kayang pagpapagaling nito. At hindi pa natatapos dito ang kanyang mga katanungan kung kaya't napatanong na naman ito. Paano ang lahat ng iba pang impormasyong inilipat mo sa aking utak? Magagamit ko ba talaga ang lahat ng kakayahan na yon? Tama ka, Master. Okay, pagkatapos ay susulitin ko sila sa sandaling matapos akong maligo. Ilang sandali pa ang lumipas at tuluyan na ngang natapos sa pagligo si Yaong Master Chion, at habang ito'y nagbibihis, ay laking gulat nito nang makita ang malaking pagbabago sa kanyang pisikal na katawan kung kaya't hindi na naman siya makapaniwala sa nagagawa ng nanomachines. Nagtatakang may paghanga ang ating bida sa kanyang pisikal na katawan sapagkat wari niya ay hinubog ito ng maraming taon sa pag-ensayo. Pagkatapos maligo ng ating bida ay may isang matandang babae ang pumasok sa kanyang silid upang ipabatid dito ang dala-dala nitong damit na kanyang masusuot. At nang mga sandaling siya'y binibihisan ng damit ng matandang babae, ay muli na naman nagsalita ang nanomachine sa kanyang isip. Imposibleng siyentipiko na lumikha ng isang bagay mula sa wala. Ngunit hindi ito napakahirap na muling ayusin ang umiiral na mga daluyan ng dugo, tendon, at kalamnan. Ayan ka na naman sa kakaibang usapan. Iniisip mo sa akin na ang lahat ng pag-aaral na ginawa ko ay isang ganap na pag-aaksaya ng oras. Tumingin ka dito, Nano. Wala kang pakialam kung tawagin kitang Nano, tama? Nairehistro ko ang palayaw na, Nano, masyado ka bang formal sa lahat ng bagay? Sa silid-aklatan kung nasaan ang ating bida ay hindi nito alam kung anong gagawin kung kaya't inutusan siya ng nanomachine na kumuha ng aklat at isa-isahing buklating ang mga pahina. At sa utos ng nanomachine ay agad na tumungo ang ating bida sa harapan ng isang istante ng mga libro. Sa mga oras na yun ay may napili ng libro ang ating bida, at habang hawak-hawak niya ito ay napapasabi na lang ito na mukhang ang tanging martial arts text dito ay iyong mga acupoint lang at key circulation. Ang 3 powers breathing method ay ginagamit upang sanayin ang isip at katawan sa pamamagitan ng key ventilation. Mahirap maabot ang antas ng pangatlong antas ng master, kahit na habang buhay na nagsasanay ang isa tao nito. Hawak ang isang aklat ay sinimulan ng basahin ni Chion ang aklat sa mabilis at palipat-lipat nitong mga galaw. Sa tulong ng nanomachine ay agad nilang natapos basahin ang aklat. Pagkatapos nito ay agad na nagtanong ang nanomachine sa ating bida kung maari na ba daw itong magpatuloy na ipadala sa kanyang utak ang lahat ng nilalaman ng aklat na kanilang nabasa. Sandaling natigilan ang ating bida. Napaisip. May pagtatakang tanong sa nanomachine kung nakopya nito lahat ng nilalaman ng aklat. Sa kanyang katanungan ay agad naman na sumagat ang nanomachine. Yes, Master. Magpapatuloy na ba tayong ipadala sa iyong isipan, Master? Sige, ipagpatuloy mo na. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa pagpoproseso ng nanomachine. At gaya ng dati may mga puting enerhiya pa rin ang pumapalibot sa kanyang katawan at napapaunggol na lang ito sa sakit, at pagkatapos ng proseso ay napatakip ng bibig ang bida. Pinipigilan ang pagsuka at nanghihinang napaupo ito sa harap ng mesa. Sa kanyang pagkakaupo ay waring may iniisip ang ating bida. Ilang saglit pa ay nagbukas ang mga mata ng ating bida sa kanyang nalaman sapagkat sa maikling panahon ay namemorya na agad nito ang isang buong aklat. May kagalakang hindi makapaniwala ang ating bida sapagkat hindi madali ang magmemorya ng ganoong kabilis. Maya-maya pa ay napatingala ito ng may masayang ngiti sa mga labi at napapasabi na lang sa kanyang isipan na mas mabilis niyang matututunan kaysa sa iba ang martial arts sa tulong ng nanomachine o ng system. Sa paglabas ng silid-aklatan ay makikita natin na may kumpiyansang nakatayo ang ating bida at napapasabi na lang ito sa kanyang isipan. Ang iba pang 6 na Yaong Master ay nagsanay sa advanced martial arts mula pa noong sila ay maliit.
Ngunit dahil sa kanilang kasunduan at mapagbantay na mga mata, ang natutunan ko lang ay ang 3 powers breathing method. Pagpapatuloy pa nito habang nakakuyom ang isang kamao, na sa kanyang pagkakaalam na ang aklatan sa Akademya ng mga Demonic Arts ay nagtataglay hindi lamang ng mga teksto ng demonic martial arts. Subalit ang mga teksto ay nasamsam mula sa righteous and evil faction. At pahabol pa ni Young Master Chion na mayroon na siyang malinaw na layunin ng may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Dumako tayo kung saan naninirahan ang batang Panginoon na susunod na tagapagmana ng Stealth Squad sects. Ito ay matatagpuan sa loob ng sulok ng timog silangang lungsod ng demonic cult, at mapapansin natin na may isang figurang nakatalikod, nagtatanong kung bakit hindi nagawang patahimikin ang isang maliit na basura, ngunit nalagasan lang sila ng 5 miyembro. At pagpapatuloy pa nito sa kanyang kausap, gusto mong paniwalaan ko lahat ng sinasabi mo. Habang ang kausap nito ay nakaluhod sa kanyang likuran. Nanginginig, natatakot na sumagot ang taong nakaluhod, sinabi pa nito na may isang di kilalang master ang nagpakita at tumulong sa kanya, Young Master Mugyum. Nang marinig nito ang pagtawag sa kanyang pangalan ng kanyang alagad ay agad niya itong nilingon at galit, pasigaw na inihayag niya dito, bakit siya tinawag nito sa kanyang pangalan. At dahil sa takot ay nakayukong humigi ito ng paumanhin at binigkas ang Young Master Chion. Ito pala ay isa sa mga kapatid ni Yeon Chion ang ating bida, guys kaya pala matapang ito dinadala nito ang apelyedo ng kanilang naghaharing Panginoon na Lin Demonic Cult. At ang taong ito pala ang responsable sa tangkang pagpatay sa atin kawawang bida. Ilan sandali pa ang lumipas iniisip ng Young Master na ito, at sa kanyang pagkakaalam ay isang hamak at walang alam ang kanyang kapatid. Napaisip bigla kung sino ang nagbigay ng tulong sa ating bida, kahit pa sinuguro niyang nailayo niya ito kay Guard Jiang. Nagtatangis ang mga ngipin kung sino ang nasa likod ng pagkakaligtas sa ating bida, napapatanong sa kanyang isipan kung ito ba ay kanilang ama. Napakuyom ng kamao habang may malademonyong ngiti, galit na galit sa ating bida at napapasabi na lang sa kanyang isipan. Hindi ko gustong gawin ito at mukhang wala na akong pagpipilian pa, Yeon Chion. Ako mismo ang papatay sa iyo sa loob ng Demonic Academy. Lumipas ang mga araw at sumapit ang panibagong umaga, sa tirahan kung nasaan si Yeon Chion. Makikita natin sa kanyang silid ang ating bida na nakahiga, napapasabi sa kanyang isipan, sobra akong kinakabahan, at hindi pa ako nakatulog ng ayos. Bumangon ito at binuksan ang bintana sapagkat sa tingin nito ay oras na. Sumilip, nagmasid sa paligid at napasabi na lang, ito na ang araw ng aking pagpasok sa Academy of the Demonic Arts. Ilan sandali pa ay nakita niya si Guard Jiang na nag-ensayo, nagpe-perform ng isang uri ng galaw ng martial arts technique. Habang pinagmamasdan ito ay iniisip ni Yeon Chion, na gusto niyang matutunan ang dagger technique ni Guard Jiang ng palihim. Subalit agad niyang hindi sinang-ayunan ang sarili, biglang naalala ang 6 na sektang palaging nakamasid sa kanya, at napapaisip na kung hindi lang sana siya pinabayaan ng mga ito. Kung kaya't ipinangako niya sa pagkamatay ng kanyan ina na hindi siya mag-aaral ng martial arts bago pumasok sa akademya. At habang seryosong nanunood sa pag-iensayo ng mga teknik si Yeon Chion, ay pinutol ng system ang mahaba niyang pag-iisip, Master, gusto mo bang iskan ko ang pagsasanay ni Guard Jiang? Biglang nanlaki ang mga mata ni Yeon Chion sa kanyang narinig kung kaya't ito ay natigilan bahagya. Kasunod pa nito ay tinanong niya ang system kung nagagawa ba talaga nitong makakopya ng galaw ng iba. At pahabol tanong pa nito sa system na makakaya mong maskan ang teknik ni Guard Jiang at maipapasa mo agad ang mga ito sa aking utak. Tama ka Master, mayroon din akong iba't ibang uri ng datos ng martial arts na nasa aking database. At sa katunayan pa nito kaya kong ilipat agad ito ngayon. At sa patuloy na panunood ng Yeon Chion kay Guard Jiang ay napapatanong na lang ito sa kanyang isipan, dapat ko ba talagang nakawin ang teknik ni Guard Jiang nang walang pahintulot? Dahil sa kaunting oras na lang ang natitira sa kanya, seryoso niyang pinapanood ang mga bawat galaw ni Guard Jiang. At muli na naman napasabi sa kanyang isipan na walang magpoprotekta sa kanya na kapag nakapasok na siya sa academy ay hindi na siya magpoprotektahan ni Guard Jiang dahil malayo na ito sa kanya. Ilan oras ang lumipas ay tuluyan nang natapos ang pagpoproseso ng pag-scan. At habang inililipat ito ng system sa kanyang isipan ay biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo ang ating bida. Sa pangyayaring iyon ay napaupo at napasandal ang ating bida sa gilid ng bintana. Sa mga sumunod na sandali ay hindi makapaniwala ang ating bida at napapangiti na lang ito at mabilis na kumuha ng dagger. Habang hawak-hawak ang dagger ay pinagmamasdan niyang mabuti ito, napapasabi sa kanyang isipan na alam na niya ang teknik ng kanyang tagapagbantay.
Tumingin muna siya saglit sa gawin ng bintana, natatakot na baka makita siya ni Guard Jiang kung kaya't agad niyang sinarado ang bintana ng kanyang silid. At habang nasa loob ng silid, tumayo ito nang nakapikit sa isang fighting stand pinapakiramdaman ang paligid. Pagkatapos ay huminga ng malalim at kasabay nito ay pagbukas ng kanyang mga mata. Nagsimulang gumalaw ang mga paa, at dahil sa tindi ng impact ng teknik ay bahagyang nasira ang sahig. Patuloy sa pagpe-perform ng teknik ng may hinahon at payak na paghinga. Habang makikitaan natin ito ng may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, na parabang isa itong master sa kanyang mga galawan. At sa pangpinaling galaw niya ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na, natutunan at na-master ko na ang teknik ni Guard Jiang na inaral nito ng 20 taon. At maya-maya pa ay muling inabisuhan na naman siya ng system. Ipinahayag nito sa kanya na nakumpleto na nito ang paglilipat sa mga kalamnan at mga tendon sa paggamit ng ganitong teknik. Gusto mo bang ilipat ang impormasyon sa iyong mga kalamnan, Master? Pati rin ba ito maililipat mo sa aking mga kalamnan? Pagtatakang tanong niya dito. Ngunit hindi pa man siya nakakasagot ay nakaramdam na agad siya ng kirot, matinding sakit sa kanyang mga kalamnan dahil sa agarang paglilipat ng system sa kanyang mga kalamnan. Nang mga sumunod na sandali ay makikita natin na nanghihinang napapakapit ito sa kanyang higaan. Sinabihan ng system na sa paggamit nito ng ganun teknik ng hindi sumasailalim ng pagpapaunlad ng mga kalamnan ay magreresulta ito ng muscle damages. At nang ito'y tuluyan ng makaupo ay napasimangot na lang ito dahil sa hindi nito maintindihan ang sinasabi ng system. Ngunit ito'y pilit na ipinapaunawa sa kanya ng system at unti-unti naman niya itong naiintindihan. Sa pagpapatuloy pa nito ay hinihikayat ng system na mailipat ang ibang kaalaman nito sa kanyang isipan. Kinakabahan naman itong sinagot ng ating bida sapagkat natatakot itong maranasan ang mas matindi pang sakit. Master, mangyaring tandaan na abutin ng 2 oras dahil ang lahat ng nanomachine ay dapat na i-activate. 2 oras. Marapi pa naman oras bago ako pumasok sa akademya, magpatuloy. Pahayag ng ating bida sa system. Ngunit pinaalalahanan na naman siya ng system, ang prosesong ito ay kasamang matinding pananakit, kaya patutulugin kita. Sa pahayang ng system ay napakapit ng mahigpit sa kanyang dibdib ang ating bida, natanong sa sarili kung dapat niya bang ipagsapalaran ang sarili sa mga oras na yon. At muling na itanong sa system na kung sakaling hindi niya makayanan ang proseso ay papatulugin ba siya nito, at sinang-ayunan naman ito ng system at ilan saglit pa ay may puting enerhiya na naman ang nakapalibot sa kanya. At seryosong napapasabi sa kanyang sarili, ano? Nag-alala ako sa wala. Nakakakiliti. At ilang sandali pa ay biglang nakaramdam ng matinding sakit ang ating bida. Nagtatangis ang mga ngipin sa tindi ng sakit na nararamdaman at tuluyan ng bumagsak sa kanyang higaan habang ito'y nawawalan ng malay. Sa kusina kung nasaan si Guard Jiang ay makikita natin na ito ay naghahanda ng pagkain ng kanyang young master. At sa mga oras na yun ay masayang inaalala ang 5 taon na pagluluto sa kanyang young master. Naalala din ito nung panahon inihabilin ito sa kanya ng ina nito bago ito mamatay sa lason na tinamo nito. Ngayon ang araw ng pagpasok sa akademya ng young master. Gabayan mo po sana ang young master upang patuloy ko itong maipagluto ng mga pagkain gusto niya, Lady Hua. At sa kanyang pag-iisip ay pinutol ng malakas na ingay ang kanyang pagbabalik tanaw. Nawari nito ay may masamang nangyari sa kanyang young master dahil doon nagmula ang malakas na ingay na kanyang narinig. Nanlaki ang mga mata at mabilis na binitawan ang kutsilyo. At dahil sa pag-aalala ay mabilis na nagtungo si Guard Jiang sa silid ng kanyang young master. Young master! Okay ka lang? Tanong nito nang may pag-aalalang ekspresyon sa mukha nang mabuksan niya ang pinto. Tinawag niya ulit sa pangalawang pagkakataon ang kanyang young master, ngunit walang tugon na rinig mula dito. Nilapitan niya ito, napansin na walang malay ang kanyang young master kung kaya't agaran sinuri ni Guard Jiang ang pulso nito. Nang mapansin na nasa maayos ang pulsuhan ng kanyang young master, napapaisip kung ano ang mga ginagawa ng kanyang young master. At maya-maya pa ay may napansin itong mga bakas ng mga paa sa silid ng kanyang young master. Nilapitan niya ito at agad na sinuri, napapaisip na lang bigla na ang kanyang young master ay tahimik na pinapanood ang kanyang pagsasanay sa loob ng 2 taon habang ito ay nasa kanyang silid. At pagpapatuloy pa nitong tanong sa kanyang isipan, maniniwala ba ako na naabutan niya ang 20 taon ng aking pagsasanay? Sa simpleng pagmamasid sa akin ng 2 taon ng may pagtatakang ngiti.